afternoon to all of you. Welcome sa itong afternoon service. Sugdan na to, another person, mga kaigsunan, nga dili kaayo na mention sa Bible. The little known Bible character. And we are going to talk about Rahab. Rahab, number 1. And the title of this message this afternoon is The Changes Wrought by Faith. The changes wrought by faith. Pag naay pagtuo, naay kausaban. Amen? Kay tungod sa pagtuo, mausab ang tao. Kaganina buntag, isgutan na to ang pagtuo, mga kaigsunan, nga nakaayo og sakit, nakabuhi og patay. Now, karong hapon, maghisgotas pagtuo ni Rahab. Let's all stand. Hebrews chapter 11, verse number 31. Together go. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believe not, when she had received the spice with peace. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless us once again with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy your message, and not only enjoying it, help us to learn it, and that we could be able to use it sa among panginabuhi, Lord, sa pagpangalagad nimo. And I pray that you empower me, please, once again, and give me boldness, wisdom, sa pag-preach sa imong pulong, Lord, this afternoon, according to your will. Thank you, Lord, for this place nga among napundukan karon, and cover us with your precious blood. Protect us, O God, sa mga posibleng mahimong pagbalda sa among pag-worship kanimo karon. Salamat kay Lord in the opportunity, and we give you the glory and the honor in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The changes wrought by faith. According to the Bible, gipaylaila diri si Rahab, mga kaigsunan, kung kinsa siya. So according to the Bible, she was an harlot. Harlot. So prostitute si Rahab, mga igsoon. So if we are going to focus on who she was, negative atong tan-aw ni Rahab. In fact, ang mga tao sa iyang panahon, mga kaigsunan, dili siya appreciated. Amen? Now, we can see a lot of women like this in our time. So, dili yun nindot ang kinabuhi, mga igsoon. Amen? Now, sa bahin sa pagtuo, mga kaigsunan, bahin sa pagtuo, it doesn't matter who you are. It doesn't matter who you are. Kay kitang tanan, puros ta makasasala, managlahi og level ang atong pagkamakasasala according to the perspective of the world. Kay naa man ning kalibutan kaning gamay nga sala, dako nga sala. Diha man ta gi-educate, mga kaigsunan, anang venial o mortal. Pero according to the Bible, sa dihang natudluan ta, mga igsoon, gamay nga sala o dako nga sala, parihas rag silot. Amen? So ang bakakon o ang murderer, parihas ra sa atubangan sa Ginoo. Mauna ang judgment sa Ginoo, igsoon. So mauna nga tungod kay kita, puros man ta makasasala, dapat dili unta ta mudwell sa unsa ang klase nga pagkatao sa atong mga nailhan. Amen? Now, atong istudyuhan si Rahab, mga igsoon. Number 1, Rahab's claimants of faith. Luyo sa iyang pagka-prostitute. Nagkuan nga, gipakita niya nga, angayan po ko aning pagtuoy. Usahay kita, dili na ta ka-claim, mga igsoon. Labi na kung makasala ta, unya kanang i-judge ta sa mga tao, mura ba og kanang mukiyos ta.
Maluya ta. Unya, mawad ang tag-hope. Mga igsoon, ayaw sugot because there's always hope. There is always forgiveness if there is admitting of the mistakes and asking forgiveness. The Lord is merciful. Mapasayloon ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Let's go to Joshua chapter 2. Joshua. Ato naman na ilhan, mga kaigsunan, kinsa ni si Rahab, pero diri sa Joshua, gibalik diring mention, mga igsoon. In Joshua chapter 2, verse number 1, the Bible says, "And Joshua, the son of Nun, sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go, view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot's house named Rahab and lodged there." Kung nganong tuwa sila ni padung didto, ang Ginoo ra gyud atong mapangutana ani, mga igsoon. Kaya ang sugo naman ni Joshua, adto mo didto, ispy ang lugar. Amen? Gihatag na gud si Ginoo, ato ning i-claim. So nagpadala na sad si Joshua og spy to search the land. Pero asa sila nitago ang duha ka spy? Didto sa balay sa usa ka harlot. Now, if we are going to understand the principle of God regarding the stand of God regarding mga kaigsunan sa harlot, ari nato makita sa Deuteronomy chapter 23. Mauni nga mga hinukman kaning klase nga mga tao sa ilang panahon. Kay in Deuteronomy chapter 23, naa may pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, nga nag-ingon diri. Verse number 18, "Thou shalt not bring the hire of a whore or the price of a dog into the house of the Lord thy God for any vow, for even both these are abomination unto the Lord thy God." Laliman ka, ang kita sa usa ka harlot dili pwede dadon sa templo. Wala, dili pwede, mga kaigsuonan, ang kita sa harlot kuag tithes. According to the Bible, it is an abomination. Unya, wala ni na change, mga kaigsuonan. Are you listening? Unya, dili lang kay kita sa harlot, kani pong kita sa sabong, kita sa kanang mga kita sa dautan nga ayog insultuha ang Ginoo. Amen. Oli pa kin sugaron, ay salamat di ta mag wala na tinunglo na nga kwarta, mga igsoon. Tinunglo na nga kwarta. Ang Ginoo dili siya mo'y nakaingon nganong ikaw nakadaog. Ang gusto nga iuli nimo sa Ginoo, mga igsoon, ang kanang apil siya. Kanang apil siya. Yamingon day mga Kristiyanon, kini. Wa man ko nagampo. Wa man ko nagpatabang sa Ginoo. Aw kamo ray magsabot sa Ginoo ana. Amen. Pero dili klaro kayo, nag-ingon ang Bible, igsoon, nga ang harlot wa gyud siya portion sa balay sa Dios. So, nanay judgment daan sa iyang pagkasiya. Pero in spite of that, mga kaigsunan, ni-claim gyapon siya nga pwede pa siya makagamit anang pagtuo, mga igsoon. O grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo. Do ingon ana ang iyang kinabuhi. Mo nagisulti sa Hebrews chapter 11. Balikan na to ang atong text, mga kaigsunan. Hebrews chapter 11 verse number 31. Basahan kung balik. By faith, na-appeal siya sa record about faith in Hebrews chapter 11. Pero mandaghana ani nila, pero sa kadaghang tao, mga igsoon, nga pwedeng isgutan o pwede gamiton, appeal si Rahab. Appeal si Rahab. By faith, the harlot
Rahab, perish not with them that believe not. Sa ato pa, siya ni believe. Naa siya pagtuo mga igsoon. Wala niya giabog ang mga propeta kay, uy, harlot ba ako? Ayaw mo diri. Ay, mga propeta, mga spies. Wala niya giabog ang mga spies o iyang giingnan nga, harlot ba ako? Ayaw mo diri. Or ba siya siya, wow, customer. I do not know ha, unsay nasa hunahuna ni Rahab, pero wala siya dautan nga hunahuna mga kaigsunan sa spies tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. May baon ni nato later. No? May baon ni nato later. So Rahab, claimants of faith. Dili siya kana bitawng exempted. Nga dili siya makagamit sa pagtuo sa Ginoo. Mo na ningon ang Ginoon sa Book of the Gospel mga kaigsunan, wala siya ni anhi para sa mga tarong. Ni anhi siya para sa mga makasasala. Ni anhi siya para sa mga naisakit. Naisala. Para maayo mga kaigsunan. Ang kanilang mga tao maulay mahukmanon kayo. Di ba? Si Rahab mga kaigsunan, grabe, ni-claim gyud siya. Kinahanglan ako ning buhaton para sa Ginoo. So, naay claimants of faith mga igsoon. Ikaduha, ato makita diri sa pagtuo ni Rahab. Rahab's faith in God. Unsa man ning pagtuo ato makita mga kaigsunan kaning pagtuo ni Rahab didto sa Ginoo. In Joshua, balik ta Joshua chapter 2. Verse number 9. Joshua chapter 2 verse number 9. Hantod ni sa verse number 11. Basa, tanawa, sabta mga kaigsunan, unsa ni ang nahitabo diri. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Tanawa, tuan nagpuyo si Rahab dito, kundiin ang yuta gihatag na nila ni Joshua. Og si Rahab nakahibalo mga kaigsunan. Unya niyo si Rahab mo ni hinungdan nga kaning among lugar. Murami gibunalan diri sa Ginoo. Tungod ninyo. Wala niya gibasol ang spy. Kundili, nakita niya ang lihok sa Ginoo mga kaigsunan because of the spies, because of the people of God, maunang nahitabo na sa ilaha. In verse number 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when ye came out of Egypt, and what ye did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we had heard these things, our heart did melt. Neither did there remain any more courage in any man because of you. Tanawa siya statement. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Naa siya pagtuo. Though ang iyang gisulti, your God, wala pag siya ningon, our God, pero nituo siya sa Ginoo, sa mga spy, mga igsoon. Nga siya ang Ginoo sa langit, siya pod ang Ginoo diri sa kalibutan. Grabe ang pagtuo ni Rahab, bisan tuod siya prostitute, mga igsoon, pero nakaila siya Ginoo. Naidaghan mga tarong kintahay o kinabuhi, pero grabe, wa kaila Ginoo. Ang uban manimba pa. Pero di kaila Ginoo. Mga igsoon, may pa ni si Rahab. Nasabtan na iyang statement, mga igsoon, sa verse 11. Amen. So nakasabot siya sa naitabo sa ilang lugar. Nakasabot siya. Muna nga, kanang nakikita siya kung unsa ka intense ang paggukod sa mga tao sa ilang lugar sa mga kauban ni Joshua. Basta makita kay patyon, prisohon, ingon ana mga igsoon, mura ni siya na gubat gani sila ni panahon na. Unya nakahibaw si Rahab sa mga pangitabo, di siya ignorante. Mo na pagkakita niya sa duha ka spy kauban ni Joshua,
Iyang gitaguan. Iyang gitaguan. Grabe niya. Iya pa jud nga gibakak mga kaigsunan. Nangutana ang mga kaaway, mga igsoon, naingon nga, nakita baka og duha ka tawo diri. Iyang giling nila. Ningon siya, diri man to, pero wala ko kay bawag, asa na to sila. Naaman to, gikuyugan, nidagan, dito dapit, oh. Gukda to ninyo, maabtan pa to. Gigukod po. Gigukod. Dahil saka din siya, iyang istorya mga kaigsunan. Ang mga spy. So praise the Lord. Walay exempted ang pagtuo bisag kinsa mga kaigsunan. O karon mangutana ko, kita, anak man tas Ginoo. Mura man tag exempted ani di ta makagamit ani pagtuo. Amen. No, magpatakod ta ning Rahab, oh. Instead na atong i-protect mga kaigsunan ang tao sa Ginoo, dili man ta ka-protect. Imbes atong i-protect ang atong mga igsoon sa pagtuo, di man ta ka-protect. Makita nimo ang mga Kristohanon mao may nagbinunalay sa ilang likod. Mo ta gisulti sa kanang libro ni ni Paul mga kaigsunan. Ang sa libro ni Paul, pagbantay mo kay basig makonsumo. Backbiting. Hello? Muna nitabo sa mga kasimbahanan karon. Muna daghang kayong division. Unya dili magkahiusa ang mga membro sa mga bisag asa nga simbahan. Tungod ana. Unya na ba? Gitudloan nata sa Ginoo nga pag ang simbahan magkahiusa, mailhan si Kristo. Sa kung asa ta dapit. Pero kung dili magkahiusa ang iya sa Ginoong mga tao, mura lang kita nag-abog, di sila kakitag Kristo gyud. Mao man hinungdan nganong ang invitation ni Christ, the church is to be united. Amen. So, lack of faith. Ako makita sa mga Kristohanon, lack of faith. Nga naman, we are hurting each other. The people of God are hurting each other. Kanindo traba kung minahalay ta. Amen? Kaysa maglinibakay ta. Tepan, kasabot mo? Di ba siya unsaon na ba nato kay mabutyag biyagin na. Now, how can we eat our words back? Di na. Once na imo na nabuhian, wala na. Maglupad-lupad na dito. Lack of faith. Dapat natay faith. Nigamit siya bakak to protect the spies. Bakak man to. Naman sa iyang bay. Yung magitaguan ito sa kisame. Nasa dito niya gipatago. Mga igsoon. Pagkahuman, iya nagisaka. So, si Rahab, hinukman kay harlot siya. Pero si Rahab, ni-claim siya that I can be a woman of faith. Og iya nang gipamatud-an, pinaagi sa iyahang lihok mga igsoon. Kay kaning faith nga walay buhat, patay man. So ang effort, mga igsoon, nga iyang gibuhat, sa pagpakita sa iyang pagtuo sa Ginoo, mao ang iyang pagprotect sa tao sa Dios. Mao ni kita mga Kristohanon, kung di ta ka mao mo protect sa atong isig-isuon sa pagtuo, wa kay pagtuo yun. You don't believe in God. Linuwas ko na si Ginoo niya, di na to i-protect. Na ang pagtuo available mga kaigsunan. Pero ang problema, we choose not to use it. We choose not to claim it. Atong i-claim. Amen? Unya imong pagtuo, ang imong pagtuo adto sa Ginoo. Kay atong masabtan sa statement ni Rahab mga igsoon, wala ang iyang pagtuo sa spies. Ang iyang pagtuo naa sa Ginoo sa duha ka spy.
ang imong Ginoo, ang inyong Ginoo, mao'y Ginoo sa langit ug diri sa yuta. Ug mao ni hinungdan nga na dried up among lugar tungod ninyo. Pagkaninduta mga igsoon, mao na makita sa mga tao ang epekto sa ilang paglutos sa simbahan, makita nila. Pero kung ang ilang makita, murag ang mga naa sa simbahan gipanlutos. Maumay mga murag gipangsilutan. Unsa man nila pagkailas Ginoo? Nga dapat unta ang mahitabo, ang kalibutan mao'y makita nga murag gisilutan ba tungod og alang sa iyang mga anak sa Dios. Tungod og alang nato kay kung si kinsa ang mudaot nato o mupasakit nato, mahiagom gyud sa kapungot sa Ginoo. Pero unsaon man nga ang gisulti sa Bible, make sure lang nga wala ka gi-persecute tungod sa imong batasan. Ha? Make sure nga wala ka gi-persecute, wala ka giaway tungod sa imong batasan. Kinahanglan gi-persecute ka tungod kay ikaw nangalagad sa Dios. Nana sa Bible mga igsoon. Now si Rahab, klaro iya pagtuo sa Ginoo. So, klaro man iya pagtuo, klaro po ng resulta. Number 3, result of faith. Resulta sa pagtuo. Di pwede ang pagtuo nga dili mo resulta, mga kaigsunan. Dili pwede. Naay resulta ang pagtuo. James, arita una sa James. James chapter 2, 21 to 26. The Bible says, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? So, kung imo ni sabton mga kaigsunan, works sila gil, works. Dili, faith that works. Amen. Kaya kung imo sabton na ang 21, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar. So unsa may nauna diha? Ang works o ang pagtuo? Pagtuo kay kung wa siya nituo sa Ginoo, dili niya i-offer. 22, seest thou how faith wrought with his works? And by works was faith made perfect? Na ang faith. Unya tungod sa iyang gibuhat nga gi-offer niya iyang anak, napamatudan na authenticate ang iyang faith. Mo na kita mayunta, save na ka. Oh, save na ko. Ngano na save ka? Because I believe in God. I receive Him in my heart. Oh, so imo ng words nga naa kay faith. But you need to show your faith by the changes of your life. Claim ka nga naluwas ka niya. Hinawayon gihapon ka. Wala gyud na usab. Ang gingon ra ba sa Bible? Old things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat dunay resulta ang pagtuo. If you claim that you are saved this afternoon, mga kaigsunan, dapat naa na kay nakita sa imong kinabuhi nga nausab ang bati na himong nindot. Dili kay ang nindot na bati. Padung man sa kanindot ang kaluwasan igsoon. Verse number 23. And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Verse 24. Ye see then, how that by works a man is justified, and not by faith only. Oh, magbantay mo na. Kay ang mga tao nga lahi og pagtuo mga igsoon nga nituo nga works lagi ang makaluwas, ganahan kay sila ani. Diha rasad nga portion. Ma-justified ta by works, not faith only. Unsay gipasabot sa Bible? Dili lagi nga faith lang nga imo ra isulti, dapat naa gyud proof nga naa kay pagtuo. Likewise,
Also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messenger and had sent them out another way? Kung sabi pasabot diha, pariha gyapon kang Abraham. Naluwas siya mga kaigsunan. Naluwas siya sa panahon niya. Wa pa man dito ang kanang salvation like sa atong salvation karon. Nga kung imong dawaton si Kristo, sigurado na jud ka 100% og di na mausab, nga sigurado jud kang luwas. Pero kani literal naluwas siya igsoon, wala siya napatay og apil. Tungod sa iyang pag-rescue, tungod sa iyang pagtago sa duha ka spy. Mao nang na-save siya. Verse number 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Muna dagha mga tao nga sa ilang dako kay pagtuo, pero sa aksyon wa makit-i. Wala makit-i. So where is your faith? Ang pagtuo nga dili makita sa buhat, di na faith mga kaigsunan, fake. Fake. Dili tinuod. Fake. Peke. Imo ra nang ingon nga na kay pagtuo, pero sa dihang pangitao na ang imong buhat tungod sa imong pagtuo, wala ka. Right? Parihara na nga makapa-eskwela ka kanako pa. Pa-eskwelahon ta ka. Sabi mo gustong kwaon. Gusto ta ko magdoktor. Anak, na ako'y suggestion nimo. Doktor gyapon. Dako kita nak. Konduktor di ay. Doktor gyapon. Kasi kita mga parents magbantay ta atong anak usahay mangandoy ba. Imbes atong i-challenge sila, ato silang tudluan, atong ipanday ang ilang pagtuo, ato silang i-train how to believe in God, kita naman na mo discourage, ato man pong ulan hinon, ayaw na. Wa ka kahibaw unsay atong kinabuhi. Kita mo discourage ba? Dapat imong i-encourage ka na anak, kana sakto na. Di ta magbase sa unsay nakita na to. Kay ang nagbase sa unsay makita, walay pagtuo. Kay ang pagtuo gabase sa Dios. Sa butang nga wala makita, kay ang pagtuo mo'y ebidensya, mga kaigsunan, sa mga butang nga wala nakita. Muna dili mag-agad. Ang tao nga mag-agad na kung sa'yo makita niya, mauna na barugan, kay mauna nakitaan, agoy. Way pagtuo. Way pagtuo, mga kaigsunan. Amen? Muna nga, faith without work is dead. Hinamduman gina ninyo. Balik na Joshua. Joshua, chapter 6. Tanawa ang actual nga pangitabo, mga kaigsunan. Naunsa siya pagkaluwas. Chapter 6, verse 21 to 25. Usay gibuhat nila ni Joshua. And they utterly destroyed all that was in the city, both men and women, young and old, and ox, and sheep, and ass, with the edge of the sword. Why gipalabay? Bisag kahayupan, gipatay. O kung wala to gibuhat ni Rahab, mga igsoon, sa spy, maapil siya dili. Pirting apila. Apil ganing mga kahayupan. O tanawag ko siya na itabo, verse number 22. But Joshua had said unto the two men that had spied out of the country, go into the harlot's house, and bring out thence the woman and all that she hath, as she swear unto her. Adtua.
Okay sa may nagtago sa duha ka spy. Ang harlot ra, pero naapil mga kaigsunan ang iyang kauban. Naluwas. Oh. Verse number 23. And the young men that were spies went in and brought out Rahab and her father and her mother and her brethren and all that she had. And they brought out all her kindred and left them without the camp of Israel. And they burned the city with fire and all that was therein, only the silver and the gold and the vessel of brass and of iron they put into the treasury of the house of the Lord. Amen. Mga igsoon, usara ang nibuhat og act of kindness because of her faith. Pero tanawa, ang mama, ang papa, ang mga igsoon, naluwas og apil. Di ba mausa na prinsipyo sa Ginoo sa atong panahon karon? Kung magtarong lang yug ka diha sa Ginoo, mga igsoon, sa imong kaluwasan, apil na imong mama, imong papa, imong mga igsoon, o ang tanan nga mga tao nga related nimo, tagaan na sa Ginoong kaluwasan. Dili sa atong paningkamot. Kundili mahimo silang kanang price sa imong gibuhat. Pero magbadlongon ta, collateral damage atong family. Apil na atong mga anak. Tungod sa atong pagkabadlongon, collateral damage sila. Maguba ilang kinabuhi. Sumuna, ato ning barugan mga kaigsunan, kaning pagtuo, pareha kang Rahab. Save naman ta. O daghan pa ta loved ones. Maningkamot lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba natin sila ma-reach tanan? According to the Bible, bisa propeta gani, dili dawaton siyang kaugalingong nasod o sa kaugalingong lugar. Amen? So kita sad, maningkamot tag sulwining sa atong mga igsuon, sa atong mga igagaw, sa atong mga kaliwat, yamiran na ta. Yamiran, pero ipakita na to nila nga asa ta nagbarog. Kay ang Ginoo ray mangitag paagi unsaon nga maluwas sila. Dili kita mo gamiton si Ginoo mga igsoon. Pero tungod sa ato pagpangalagad sa Ginoo, mahibong na lang ta, naluwas na ang akong igsoon. Naluwas na ang akong igagaw. Naluwas na ang akong kuan. Una na ba? Labi na Facebook ron, makibaw na lang ka. Nga nagisgot na sila Ginoo, nag-praise the Lord na sila. Pero na yung uban, mga away, dawat, tingin mo sa Ginoo, pinanawa, kahi mo ko. Unsa ka mo ron? Saan ito pagdawat, anak? Nga ang imong gisulti Ginoo, pero ang imong yawa. Wait, ang paminaw mo? Murang daghang mga Kristohano ng ilang mga loved ones na impyerno. Tungod kay wala nakiti si Kristo sa ilang kinabuhi. Walay resulta ang pagtuo ba? Igo ra gisulti. Igo ra nakitaan nga nagdag Bible. Pero ang Bible wadyo nakiti sa ilang kinabuhi. Mura bantayan na to, mga igsoon. Ano mo na makitaan sa atong pag-inistorya? Ano na makitaan? Labi na gyud kaning maglago ta, unsay mo gawas sa itong baba, mamalikas ba ta, manghimaraot ba ta. Asa man na makitaan lapit, pastor? Sa sud sa balay. Kinaadiha ang dali, ra kay nimong mabalikas. Ay mo pag tinanaway diha, kay bawo ko nakadungog mo. Pero di man ni maghinukmanay ta. Bantayan na to atong kaugalingon. Na kung ikaw na ang nakasulti ana mga kaigsunan, imo na nang pandayon ang imong kaugalingon. Lansangin ang pagtuo ang imong kasing-kasing. Kanang pagtuo nga tinuod, kanang pagtuo nga buhi, kanang mo resulta mga igsoon. Kay kung makapasar ni ato pagtuo, daghanang madamay sa panalangin.
Daghan kay madamay sa panalangin. Usara ka babay nga hinukman pagyod sa katilingban mga igsoon. Nagpakita sa iyang pagtuo sa Ginoo. Gi-apply niya ngadto sa mga tao sa Ginoo. Ug ang nahitabo, ang resulta, tibok pamilya, naluwas sa kamatayon. Naluwas sa kamatayon. Nya unsa may prinsipyo di ay sa Ginoo mga kaigsunan. Tanawa sa Isaiah chapter 1:18. Unsa may prinsipyo sa Ginoo nga kung dautan na gyud kaayo ka, wa na kay pag-asa. Atong pangutanon ng Bible. Isaiah 1:18. Na invitation, come now. And let us reason together. Saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Bisag unsa pa kabuling ang imong kinabuhi aning kalibutan na limpyuhan ka sa Ginoo mga kaigsunan. Muna prinsipyo sa Ginoo. Muna si harlot, si Rahab, nituo sa Ginoo, wala siya ni focus kung kinsa siya, ni focus siya sa Ginoo nga makapasaylo niya. And she was granted by God with the salvation. Mo sa nakaroon sa atong panahon. Mo na nga mag-disciple ka, ayog agda kung kanitawhana, wala ni, wala paglaom ni, impierno na ni tawhana. Kinsa ka nga moingon nga impierno na siya? Kinsa ka nga moingon nga mao ni iyahang destiny? Wala oy, ang Ginoo ray nakaibaw. Wag ay kaibaw unsay destiny nimo. Nakita nga mga luwas, nakaibaw ta nga ang atong destiny langit. Pero diri sa kalibutan, wag itay kalibutan, maunsa ta later on. Mao na i-make sure lang gyud nato nga ang atong pagpangalagad intact, ang atong pagtuo lig-on, mubuhat ta tungod sa atong pagtuo, dili ta mubuhat tungod kay naate nakitaan nga lain o gusto nato nga maangkon sad, mutuo na lang ta. Ayaw na tuon na lang, aron madali. Amen? Ya, maginunghungay na mo. Di ta mo pakita ni pastor, nga mura tang ni-disagree, kay mo taas ang mensahe. Mawala uban pastor, pag email lagi mo, aron mamubo ang mensahe. Dapat dili ingon ana, ang imo ni tuo ka sa Ginoo. Amen? Dili kay, di ta magsinupak kay tugnaw na kayo. Unya, inigawas bitaw, ninduta sa church, kay tugnaw kayo. Unya, natin magreklamo. Parehas ra gyud sa pagtuo. So parehas pastor, di masabtan. Di masabtan kung ituo pag wala. Paita. Mo na prinsipyo sa Ginoo. Dili mo matter unsa ka kahugaw. Ang tan-awon sa Ginoo unsa nga kalidad ang imong pagtuo. The quality of your faith, mga igsoon. John chapter 1 verse number 12. Familiar man ni nato. John 1:12. Tanaw kung unsay resulta sa pagtuo mga kaigsunan. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Pagkanindot og resulta kung mutuo ta sa Ginoo. Diha ta nagsugod, mga igsoon, nganong nasud ta sa pamilya sa Dios. Tungod kay nituo ta sa gibuhat ni Kristo sa cross. O karon, nakaya na to nga mutuo ta nga ang atong kaluwasan maangkon na to kung atong tuhuan si Kristo. O karon, luwas na ta. Di na nato kaya mutuo nga mabuhi ta diha ni Kristo. Imo nang buhion ang imong kaugalingon. Kita magyapoy mo trabaho.
Pero mga kaigsunan, siguruha ang pagtuo. Before nimo trabahoon. Kay base ng imong pagtuo-tuwa sa kumpanya, base ng imong pagtuo-tuwa dito sa imong amo, base ng imong pagtuo-tuwa sa imong abilidad. Di resulta na, wala. Dapat magsugod yun ta sa pagtuo. Diha ta naluwas, diha ta mabuhi. Muna nga, wa na may katapusan atong kaluwasan, tuloy-tuloy na ni unta. Ang pagtuo ba, ituloy-tuloy na na. Dili na na nimo iliko-liko dito kay pag-antos ra ang imong maangkon. Nga bisan unsa kakuyaw, pareha ni Rahab, kakuyaw ato. Unyag masakpan. So iyang gibangil ang iyang kinabuhi para madipensaan ang kinabuhi sa tao sa Dios. Muna nga willing to lay down her life for the people of God. Grabe ang pagtuo, no? Doon na tayo ingon na. Doon na tayo ingon na. Hilong magkalit. Daghan kay mga tao nga moadtog impierno. Ibangil na to atong kinabuhi. Para dili sila madayon dito sa impierno. Dili necessary nga magpalansang to sa cross. Na may nagpalansang. Pero ibangil na to atong kinabuhi mga kaigsunan. Ato silang disipulon. Ato sila nga kanatagaan sa mensahe sa Ebanghelyo. Yung saan yung pagbangil sa imong kinabuhi, ikaw man si kupot anak. Ikaw may naningkamot og luwas anang imong panginahanglan. Try ragon mong panginabuhi sa pagtuo. Panginabuhi mo nga, di mo mahadlok ba? Kay kana imo maghago ka, paninitan na kay 1 million, mahadlok ka mo gasto ng 1 million, kay basig wa na. Pero pag nanginabuhi ka sa blessing sa Ginoo, bisan pag di nakabot og milyon mga kaigsunan, di ka mahadlok, ana mo release. Nga naman, kay nakaibaw ka nga, pag ako manghatag, ang Ginoo mo bubo. Ug di ko kapildis Ginoo. Dapat ingunan ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Dili kay magtan-aw ra ta sa atong kaugalingon. Are you listening? Hindi kay practice na to. Natay gathering. Magluto ka para sa uban. Dili kay nagluto lay ka niya para rapod sa imuhang pilay ta kabuok gani. 5 takabok 5. O 5 kahiwa ra gani akong kon. Nagluto ra magka para sa inyo. Luto para sa uban. Put that in mind mga kaigsunan. That giving is always winning. Daog yun na pirmi. Walay kapildihan. Kay si Kristo, nagsige pamupuho og daog karon tungod sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi. Mulihok taog sa dili, naagi maluwas. So, therefore I conclude, mulihok na lang ta. Agree mo na? Mulihok taog sa di, naagi maluwas. Kay kung may Kristohanon muwali sa Ebanghelyo, mugamit ang Ginoo manok, mugamit ang Ginoo iro, mugamit ang Ginoo baboy, mugamit ang Ginoo kabayo. Iyan naman ang gibuhat sa una. Mugamit sa nature. Kung wag yung Kristohanon, which I don't agree nga wala gyud. Kay sa kada simbahan, naagi mo walig Ebanghelyo gyud. Amen? So, kung dili ka mo appeal og wali sa Ebanghelyo, naaman gyud gihapoy maluwas. Mura kita na lang tanan. Tepa, nakasabot mo ana nga concept? No. So, maningkamot taog sa di sa atong resources, naagi mo income. Nganon di naman lang kita tanan. Muraglahi ang imin diha. Nalagi ko Jacob's door. Padayon na imuhang kaldero. Wa man ta nag-contest diri. Naningkamot ta mga kaigsunan nga malibre ta para sa Ginoo.
Amen? Mao na nga, nituo man ta, nga naatay misyon. Nagtuo ta nga gisugo ta tanan. Nagtuo ta nga mag-rescue ta. Pero managlahi ang atong buhaton, mga igsoon. Wala ta gaumol, wala ta gaugmad, og usa ka lihok para sa usa ka kausa sa pag-rescue sa mga kabataan. Why mahitabo? Why mahitabo? Amen? So, nakita man ninyo kung naglihok ba ang Ginoo o wala? Kita ninyo. Kay kami, nakita ang ginamo nga naglihok ang Ginoo. So, ang pasabot, sa musugot mong sa dili, naagi ipasud ang Ginoo para sa baluhaton. Pagkanindot kung iagi nimo. Kay gihatag lagi ni sa Ginoo nato so that we could do the work. Gi-provide sa Ginoo ba? Mo na dapat mutuo ta sa atong misyon nga makatabang ta sa mga bata. And with these resources that we have, mga igsoon, mauni ang paagi nga makatabang ta. Mo na kani i-apply nato ni ang nahitabok ang Rahab. Siya ra usa pero daghan na damay. And we're hoping kamo madamay mo sa among pagtuo. Kay usara ta nga gisugo sa Ginoo. Wala gi-individualize sa Ginoo pagsugo ang ministry aning simbahan. Usa ta nga gisugo sa Ginoo. Increase your faith. Work out your faith. Let your faith work. Kitagana ta sa Ginoo, God is so wonderful. God is so true in His word, mga kaigsunan. Once you engage yourself sa gihatag sa Ginoo nato, makita nato ang changes sa atong kinabuhi gyud. Di ko mahunong og umol ninyo hantod makita ninyo kinsa mo. You are special. You are bound to become rich. Kaya naa mo sa lighthouse. Barugin na nga lighthouse mo. Ang lighthouse nga pobre way suga. Di ba? Way suga. Pobre lang jud kay na nga lighthouse. Kay marong ginay ang trabaho. Maghayag. Nya, sa mo pagpahayag na to through our good works. Unsa man nato pagpadagan nato good works through the resources we have. Bigger resources, bigger work we can do. Bigger work we do, bigger blessing will come. Amen? Una, if you want a successful life, invest. Invest your all. Invest your life to the Lord. Amen? So, kung di pag ko kita magkuhan mo, magpirmit tayo nga ni. Pirmit mo yung nan. Di ba sad pwede mo manglakaw dito, bisag wa pa ta nag-closing prayer. Di ba? Wa man mo mahimo. Ang inyo ra gyud, di na mo mamalik. Kung panalitan di na mo mamalik, praise the Lord. Kita magsugod ta, balik. Kanindot ra ana. Diba? Kaya wa man may gibuhi ninyo, gibuhi man mis Ginoo. Ngunit kapait kung kamoy nagbuhi na mo, kay di ko kasulti anin ninyo. Makuyawan ko, basig di na mo manunga. Uy, kung di mo manunga, hala. Pag ayo-ayo mo, asa mo, hinumdumi lang. Kung maigo na ka saliti sa udtong tutok, naara si Pastor Gonzalo diri. Naara diri. No question asked. Balik, lingkod diha, paminaw, repent to the Lord. Way daghan istorya. Istorya pa man nato ng unsa nga klase nga pagkahudiyo. Who are you? Di ba? Di na ta kaila ba? So, di na lang nato isgutan, who are you? Who di ay you ba? Who you di ay? Nagdugay mo kanawa.
Pero no question ask. Balik ka, pangalagad sa Ginoo, praise the Lord. Oh, you can regain. Bawal judgmental diri. Amen? Wala ka mo, makadungog ko, maghukum-hukom mo, ikaw man, mura mo ka na, ang inyong dagway, mura mo ka na, kita na ka na yung batasan sa tao, bitaw nga, pag naay mo balik niya, dugay na ngawan niya, mura ito, ipalaminate ko na imong naong. Para maglakaw kas gawas, mag-ano ko. Diba? Let's give room. Mahatag tag room mga kaigsunan. Kay usa ka adlaw kita na pod. Galatians 6:1 naagi na sa Bible. Let's not be judgmental. Because the person that we judge, kung unsa man natong gi-judge niya, kita'y sunod. Pag-iunta na. Nya way mo tabang nimo. Amen. So ato ning i-learn mga kaigsunan. Unya sige tanig balik-balik. Ato makita nako nga naa mo. Amen. Unya never miss church. Kay ba mo nga mo miss mo sa church? Tungod sa inyong trabaho. Imo mo miss mo church, kay wa mo kasabot sa ministry nato. Imo kasabot. Kung kasabot pa lang mo, tungagin mo. The changes wrought by faith. Unsay una nga nakita nato kang Rahab? Ang iyang claimants of faith. Claimants of faith. Gipakita niya na I am also worthy of this faith. Induta So claim it, sad. Dapat nasa kay claimant of faith. Number 2. Rahab's faith in God. Nakita na to ang klase sa iyang pagtuo sa Ginoo. Bisan wa pa niya na claim ba nga our God, my God, ang iyang gingon your God. Pero iyan ang i-declare, He is the God of heaven and on earth. Grabe ang pagtuo sa Ginoo ni Joshua. Number 3, because of her faith, result mga kaigsunan of faith. Ang resulta sa pagtuo, na blessed ang iyang pamilya ug apil. Amen? Mani akong i-challenge pirmi, mga men, let's bring blessing to our home. Not wages. Let's bring blessing to our home. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for challenging us this afternoon. Thank you for rebuking our mistakes. And thank you, dear God, for allowing us to see you in the message. And I pray, Lord, that you please allow your people to realize sa mga sayop nga gisubay, nga mga pamaagi, nga dili uyon sa imong kabubuton, Lord. I pray that you bless them to realize that they could change course diha sa imong kabubuton. Salamat kay Lord sa imong pagbadlong. Salamat kay Lord sa kahigayunan nga kami napanday ang among pagtuo, because when we keep our faith, we are putting ourselves near you and walking with you. Thank you, dear God, for the opportunity to come. Please bless the altar, Lord, for your people. Help them to come with a pure heart. Sa pagpasalamat nimo, Lord. Balik ka nimo